Mapagpalang araw mga kataba. Yan na, dumating na ang pinakahihintay ng ating mga kabataan, ang kanilang gala night. Dito yan sa Tarlac mga kataba, sa Diwa ng Tarlac. At ang ganda naman ng venue niya. Ma-amaze ka rin doon sa pagkaka-setup ng venue nila, na makikita mo na mag-enjoy talaga yung mga bata mga kataba. Kasi yan yung mga teenager na nag-uumpisa na silang dumating sa ganyang edad nila na dapat nilang maranasan. Kasi yung ang tawag nila dyan nung araw mga kataba, JS Junior and Senior Prom. Ngayon naman pinaganda, pinasosyal, gala night. Di ba mga kataba, meron pa silang nalalamang gala night. At yun namang anak ko, ilang araw ko rin pinaglololok ko na tumigil ka na, huwag ka nang sumali sa mga ganyan-ganyan dahil napakagastos. Ang dami-daming mga kung ano ginagawa. Ilang araw silang nagpa-practice mga kataba. Halos nakatira na sa school yung anak ko. Halos parang ayaw niya nang umuwi. Nandito na yung anak ko sa bahay, tatawagan pa. O may practice tayo, merong babaguhin. O ganito, ganyan. Naku, maiisip mo, nagbubulakbol na lang yung anak mo mga kataba. Kasi nga sabi ko, tumira ka na sa school. Tumira ka na dyan sa kung ano-anong ginagawa nyo. Alam niyo naman yung nanay. No, hindi ako nagsasawa na magpaalala sa anak ko, lalo na kasi mga kataba, pag yung maghapon na sila sa labas, wow, di ba? Ang gaganda ng mga batang yan, no? Makikita mo na mga nakadress sila. Yan, rumarampa na rin yung mga teacher. Siyempre, kasama naman sa gala night yung ating mga butihing teacher na kailangan din naman silang bigyan ng pagpupugay at yung mga effort nila sa pang-araw-araw na iniimbitahan yung mga bata, kung anong mga, sila yung mga guidance dyan, mga pangalawang ina, mga kataba, na sila yung nagbibigay ng pagpapahalaga sa ating mga anak, naggagabay, sabi ko nga pangalawang ina, na sila yung naggagabay habang wala tayo at nasa school sila. Tinitingnan ko yung venue mga kataba, na nakakatuwa. Tapos sabi ko yung tungkol naman dun sa mga kanilang teacher. Siyempre, pag tinawag yung teacher, palakpakan naman. Kanya-kanyang ano yan, parang kanya-kanyang padrino mga kataba na, o teacher ko yan, o yan ang teacher ko, ang bait-bait niyan, masigabong palakpakan. Siyempre naman, pag hindi mo pinalakpakan yung teacher mo, ewan ko na lang kung makakuha ka ng magandang grade. Di ba mga kataba? Pero honestly mga kataba, dapat nating bigyan ng respeto yung mga sipag ng teacher. Kasi sila yung nagbibigay ng guidance dun sa mga bata na ano yung gagawin, paano sila magmamatured, ano yung mga magiging disente sila at paano nila haharapin yung mga susunod na araw na bilang estudyante. Sila yung mga kataba ang naguhubog sa ating mga anak. Bukod pa yung ginaguide nila natin sila dito sa bahay. Ganyan yung mga nangyayari sa pang-araw-araw na pagpasok nila sa eskwela. At yung gala night mga kataba, nakakatulong naman yan para mag-improve yung part ng pagiging binata at dalaga na nila. Kaya nga sabi ko, huwag ka nang sumali dyan kasi ang gastos-gastos. Pero mga katabaan, ang sinasabi ko kasi dyan sa anak ko na yung mga bagay na totoo naman yun na dapat niyang maranasan. Pero kasi, pag yung nasa average lang yung pamilya mo, minsan parang i-discourage mo na yung anak mo na isali. Kasi baka ma-out of place siya, na hindi siya makasabay. Ganun yung naiisip ko mga kataba. Kaya minsan, huwag ka nang sumali kasi maraming gastos, ganyan-ganyan. Pero ang totoo naman talaga, gusto mo rin siyang sumali. Kasi maikukwento mo yan sa mga susunod na panahon, yun na yung anak mo sumali sa ganyan. At yun namang anak mo na sumali, syempre sasabihin din niya, oo anak, sige sumali ka. Kasi sumali rin si papa mo o si mama mo nung mga nakaraan na dumaan kami sa edad mo. Syempre iba pa rin mga kataba yung na-experience mo at maikukwento mo yung mga napagdaanan mo. Ganyan yung mga gusto ko ring mangyari sa anak ko mga kataba. Kaso minsan nga, syempre alam nyo naman yung estado ng buhay na kailangan mo rin na sabihin sa kanya yung status ngayon na hindi rin naman basta dinidiscourage mo siyang sumali. Sino ba naman yung magulang mga kataba na ayaw mong iparana sa anak mo na makasali sa mga ganyang gala night? Buti nga mga kataba, hindi pa babae yung anak ko eh. Kasi pag babae, di ba, kailangan mo pang make-upan, kailangan bili mo ng dress, yung hindi naman siya masyadong mapag-iiwanan. Hindi ko sinasabi mga kataba na sabayan natin yung mga ibang magulang na kaya nilang afford ba nila mga kataba. Ang sa akin lang syempre ayoko rin naman na ma-out of place yung anak ko. Buti na nga lang lalaki yung anak ko kasi alam nyo ba nag-effort yan na makahiram ng damit. Tapos yung mga friends naman niya, pinahiram din siya. Kaya nga nakakatuwa yung binigay na pagpapahalaga ng anak ko dun sa mga nakaraang araw na kailangan niya pang mag-racket, o mag-collar, magtinda ng kung ano-ano para meron siyang masustain yung gastos mga kataba. At yun namang ibang auntie niya, binigyan naman siya ng allowance, no? No mga kataba, nakaraos yung araw na yan para makasali siya. Kaya nga thankful din ako sa mga kaklase niya, sa mga teachers, no, para maganap yung ganyang bagay mga kataba.
kataba. Kaya nga sabi ko, napaka-importante yan sa kanila na maka-attend sila sa mga ganyan. Na hindi na basta-basta maibabalik yung panahon na pag nagkwentuhan sila na ano yung naranasan nila. Alam nyo ba mga kataba, nakauwi na yung anak ko, hindi pa tumigil ng kakakwento. Kulang na lang magdamag silang magkwentuhan ng magkaklase. Sabi ko, anak, hindi pa ba tapos yan? Kaya nga sabi ko, yung kasing memories mga kataba, na minsan akala lang nila na ayaw natin, pero ang totoo, gusto na nating maranasan yun. Kaya nga sabi ko na, hindi na natin maibabalik yung panahon na dapat talaga nilang maranasan yun. Kaya nga nilulok, ewan ko na lang kung hindi mo makuha yung Mr. King. Pero hindi yun ang totoo. Gusto lang natin talagang iparanas sa kanila yung mga bagay na makasisiya sa kanila at dapat nilang maranasan. Kasi yung nagbibinata na sila, meron na silang mga gusto. Yung sabi ko nga, nagjujuwa-juwaan na. May mga crush-crush na sila. Tapos may mga lakad na sila na pag yung minsan nawawala ng matagal. Yung pala may pinuntahan na ganito. Masyadong active yung anak ko mga kataba sa mga bagay na, lalo na sa school, nakakatuwa 'di ba mga kataba, na minsan pinapagalitan mo, pero ang totoo natutuwa ka naman doon sa mga bagay na pinagkakaabalahan nila regarding sa school. O yan, unti-unti nang tinatawag yung mga participants, yung mga, siguro yung mga kaganapan mga kataba, kung ano nangyari. Kaya nga nung nagsisend na ng picture yung anak ko, nakakatuwa. Yung mapaproud ka bilang nanay na binata na yung anak mo, na eto na siya ngayon, na dati na ang liit-liit lang. Kahit yung mga babae, mga kataba, matutuwa ka sa mga transformation nila na, wow, ang ganda naman. Wow, ang pogi naman nila. Na, nag-iba yung itsura nila mga kataba. Ayan, pauwi na sila. Sinundo na nung tatay. Kasi, syempre, tinitignan mo pa rin yung safety ng anak mo. Na syempre, nag-worry ka kasi oras na eh. Nag-start kasi yung gala night nila mga kataba. 4 to 9, masyadong mahaba. Tapos yung iba nagpaiwan pa, nagsayaw-sayaw pa sila doon. Buti na lang yung anak ko umuwi na. Siyempre, ang ano kasi nung iba mga kataba, sulitin na nila yung araw na dumaan sa kanila yung araw na yan. At kasama naman yung ibang teacher kasi from time to time ina-update naman ng teacher. Nandito pa po si ganito, sumasayaw pa po sila, nag-i-enjoy pa po sila. Kaya kampante rin yung mga parents mga kataba. Yun nga yung sinasabi ko na yung tulong ng teacher na hindi ka basta-basta magwo-worry. Nasa mabuting kalagayan yung anak mo. Kaya yung binabanggit ko mga kataba, kahit na lalaki yung sa amin, syempre, kailangan pa rin natin, tignan natin yung safety ng anak natin, lalo na gabi na. Kaya sinundo na ng tatay. At nakita rin naman namin na nag-enjoy yung anak ko sa kanilang gala night. Salamat at ingat mga kataba!